DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras sa Cardinal Tagle, alas 4:11. Uy! Nakapag-break ka na ba? Nakapag-relax ka na ba? Saan ka man nagtatrabaho, mapa-opisina man o work from home o mula mismo sa pwesto, sasabayan namin ang break time mo. Sasabayan namin ng mga balita at komentaryo, mga panayam ng mga taong viral ngayon. DZRH Break Time! Kikiramay tayo, Miss Yes, Jackie. hi. Dahil ang Santo Papa, Pope Francis, ay sinundo na po ni Lord kaninang 7:30 na umaga Vatican time. Siya ay yumao sa edad na 88. At nakita pa ho siya kahapon. Ayan, oo. Abay, kumaway pa noong Easter Sunday doon sa Veranda ba ang tawag doon? Doon sa Vatican. So, tayo po ay nakiramay sa pagyaw po ng Santo Papa Pope Francis. Magandang hapon, Pilipinas. Naku, ang init. Kumusta po kayo? Ako po si Deo Macalma. At sa ngalan po ni Miss Thea Petra Corpus, ako po si Jackie Resho. RH Break Time! At narito ang headlines ng ating mga balita ngayong araw ng Lunes. Back to work, 21 ng Abril. At sa ating mga balita, eto na ang malungkot, back to normal mga kuya, mga ateng. Abay, presyo ng petroleum products, ayan, back to normal, tataas naman bukas. Ano lang daw yun? Holy Week lang daw yun lang ay. Abay, pinatikim lang tayo ng isang beses na malaki-laking rollback. Mukhang sa 2 linggong susunod, mababawi yung rollback na yon. Sa sunod-sunod na oil price increase na naman. Pangulong Bongbong Marcos pinangunahan ng balik trabaho ng mga empleyado ngayong Lunes. Crime rate dito sa Metro Manila nitong Holy Week, bumaba ng 60% ayon sa Philippine National Police. Halos 400 aksidente sa kalsada na itala sa nagdaang Semana Santa. At mga nalunod naman nitong Semana Santa, abay 64 katao. Mas mataas kaysa noong 2024 ayon naman sa pulisya. Dami na niyan, ha? Malabon University binulabog ng bomb threat. Sinuspende ang klase. Walang walang magawa. 2 vlogger na naglagay ng inidor sa gitna ng kalsada sa Cabadbaran City. Kinasuhan. Mga walang magawa, ano, ha? Mapag-usapan lang, mag-trending lang yung kanilang vlog. Mag-viral lang. Samantala, balikatan exercise ng Estados Unidos at Pilipinas umarangkada na. 14,000 tropa ng 2 bansa sasabak sa pagsasanay. Santo Papa Pope Francis pumanaw na kanina umaga sa edad na 88. Superstar at national artist Nora Honor ililibing na bukas. Abay, mamayang gabi pala ang big night. Last night na niya mamaya, ha? At ngayon sa detalye na ating mga balita, sa malungkot na balita, pumanaw na nga ang Santo Papa na si Pope Francis sa edad na 88. Ayon sa Vatican News, ngayong araw pumanaw ang Santo Papa habang siya ay nasa Casa Santa Marta sa Vatican City. Matatanda ang noong February 14 nang maospital ang Santo Papa dahil naman sa sakit na double pneumonia. Wala pang ibang detalye sa pagpanaw ng Santo Papa at kung sino naman ang maaring pumalit sa kanya. Sa iba pang balita,
Bumaba ng 60% ang crime rate sa Metro Manila ngayong Holy Week kumpara noong nakaraang taon. Ayon sa NCRPO, mula April 14 hanggang 2025, 45 insidente ng 8 pangunahing krimen lamang ang naitala, kung saan mas mababa ito kumpara sa 113 kaso noong parehong panahon noong 2024. Kabilang sa mga krimeng nakitaan ng malaking pagbaba ay murder na bumaba mula sa 8 na isang kaso na lamang ang naitala. Rape na mula sa 18 kaso ay naging 4. Physical injuries na bumaba mula 12 patungong 4 at theft na mula sa 55 kaso ay naging 24. Ayon kay NCRPO Chief Police Major General Anthony Abrin, patuloy ang kanilang pagsisikap para mapanatili ang kapayapaan at kaligtasan sa rehiyon. Holy Week, may kasong rape pa? Bira. Samantala, malungkot na balita sa ating mga motorista, mga drivers, mga kuya. Dahil kasado na bukas, April 20, ang mahigit pisong taas sa presyo sa petroleum products matapos ang malaking rollback bago magmahal na araw. Ayon kay Assistant Director Rodela Romero ng Department of Energy Oil Industry Management Bureau, 1 peso and 35 centavos ang idadagdag sa presyo ng kada litro ng gasolina. At 1.10 naman sa kerosene. At 1 peso and 30 centavos naman kada litro ng diesel. Sinabi ni Romero na resulta man ito ng maigpit na global supply dahil sa bagong sanksyon na ipinato ng Amerika sa bansang Iran. Gayon din ang pangako ng Organization of Petroleum Exporting Countries OPEC sa bagong bawas sa bilang kompensasyon matapos ang hindi inaasahang pagtaas ng presyo sa Mayo at pag-asa sa pagbuwag naman ng usapang kalakalan sa pagitan ng Amerika at China. Samantala, umabot sa higit 2.2 milyon ang bilang ng mga pasaherong bumiyahe sa mga pantalan sa buong bansa nitong nagdaang Holy Week. Ayon sa Philippine Ports Authority, ang nasabing bilang ay naitala mula noong Palm Sunday, March 19 hanggang nitong Easter Sunday, April 20. Pinakamarami dito ay naitala nitong Pasko ng pagkabuhay na umabot sa 376,736 na mga pasahero. Kaugnay nito, inaasahan pa ng Philippine Ports Authority na marami pang mga babiyahe ngayong araw, kung kaya't patuloy ang ginagawa nilang monitoring at pagbabantay. Mahigpit na seguridad ang ipinapatupad ng Philippine Coast Guard upang mapanatiling maayos ang pagbiyahe sa mga pantalan sa buong bansa. Samantala, pinanguna ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang balik trabaho ng mga empleyado ngayong Lunes matapos ang Holy Week break. Bagamat wala abiso sa Malacanang sa aktibidad ng Pangulong Marcos ngayong araw, kasado naman ang mapasisinayaan niyang mga proyekto sa Luzon at Mindanao sa mga susunod na araw. Batay sa social media post ni First Lady Lisa Araneta Marcos, ginugol ng First Family ang kanilang bakasyon sa Ilocos Region. Sila ay nag-beach sa Suba Beach sa Ilocos Norte mula Huwebes hanggang kahapon Easter Sunday. Pero kahit na bakasyon, tiniyak ng Pangulo na nakatutok pa rin siya sa sitwasyon sa buong bansa nitong Semana Santa. Samantala, nakapagdala ang Department of Health ng 383 na road traffic incidents sa nagdaang Semana Santa. Ayon sa DOH, ang nasabing datos ay mula April 13 hanggang April 19, kung saan 5 ang nagresulta sa pagkasawi ng pawang aksidente sa motor. 85% naman ay may kinalaman sa paggamit ng safety accessories at 31 cases ang may kinalaman sa drunk driving. Sa kabila nito, mas mababa pa rin ito ng 32% kumpara noong Holy Week ng nakaraang taon. Umabot naman sa halos sa 2 milyon ang mga pasahero na dumaan sa Parañaque Integrated Terminal Exchange sa PTEX itong nakalipas na Holy Week. Ayon sa management ng PITX, inasang magtutuloy-tuloy pa ang buhos ng mapaserong magsisibag balikan sa Metro Manila hanggang sa araw ng Miyerkules.
Posible pa niya umabot ng 2.5 milyon na pasahero ang kabuang bilang ng mga bumiyahe nitong Semana Santa. Samantala, umabot naman sa 381 ang mga nakumpiskang kagamitan mula sa mga pasahero, katulad may pinagbabawal na paputok, itak, maging lighter mula noong April 9 hanggang April 20. Buti walang baril, ano, ha? Itak lang lakay. Samantala, pinag-aaralan ngayon ng Department of Transportation ang pagtatanggal sa mga X-ray scanner sa MRT-3. Ito ang ipinahayag ni Secretary Vince Dizon matapos nilang inspeksyonin ang MRT-3 kasama si DICT Secretary Henry Aguda. Sabi ni Dizon, ang mga X-ray scanner ang dahilan kung bakit humahaba ang pila ng mga pasahero sa mga istasyon ng tren. Pero nilinaw nito na papalitan ito ng iba pang security measures tulad ng paglalagay ng high-tech CCTV cameras at pagdaragdag ng security forces. Narito ang pahayag ni Secretary Vince Dizon. At nagpapagpagpagpag tayo ng mga K9 sleeping dogs kasama ng mga Coast Guard natin. Okay. At syempre nagdagdag tayo ng visibility ng mga security forces natin led by the Coast Guard and by the PSP. Ayun. So kung magagawa natin lahat ng mga to, lahat naman sa talagang gawa ng PSA kasi matatanggal na natin yung mga X-ray na. So talagang may Coast Guard gumagawa na ng paso ng mga kabayan natin. Lagot naman sa Department of Transportation ang 25 bus company na walang sapat at angkop na pasilidad sa kanilang mga terminal. Ito'y batay sa inspeksyon ni DOTR Secretary Vince Dizon sa mga bus terminals kaugnay ng pagdagsa ng pasahero nito nakalipas na Holy Week. Dito nasaksihan nakita ni Dizon ang ilang mga pasilidad ng mga bus terminal na marumi ang kanilang comfort room. Ang maliit ang kanilang waiting areas na meron lamang tarpaulin at kakulangan ng ventilasyon. Sinabi ni Dizon na hindi ito katanggap-tanggap kaya kailangan mag-issue ng show cause order ang LTFRB at LTO sa 25 bus companies. Sinabi pa ng DOTR Secretary na kailangang aksyonan ng mga bus companies ang ganitong problema sa lalong madaling panahon. Asap. Wala ano na lang, taon-taon na lang meron tayong dagsa ng mga pasahero. SOP dapat yan. Tapos ang ating mga kababayan ay nag-iintay sa mainit. Lalo na ngayon, sobrang init na mga waiting areas ng mga bus terminal. At ngayon nakita na yan, siguro Secretary Vince Dizon, ha? Lahat ng mga bus terminal ay pa-inspeksyon po ninyo. At sana hindi lang po tuwing Holy Week. Samantala, sumadsad sa baybayin ng Jagpa Port sa Bohol ang MV Light Ferry 5 na biyaheng Cagayan de Oro. Ayon sa Philippine Coast Guard, nasa 506 o 506 ang pasaherong sakay ng naturang barko nang sumadsad sa mababaw na bahagi ng karagatan dahil sa low tide. Wala namang nakitang pinsala sa barko ngunit magsasagawa pa rin ng full marine safety and environmental assessment. Nakatakda ring hatakin ng tugboat mula sa Cebu ang barko mula sa kasalukuyang kinalalagyan nito. Babalikan natin ang ilang pang detalye na ating mga balita. Mga nalunod nitong Semana Santa na itala sa 64 katao ayon sa Philippine National Police. At dalawang vlogger na naglagay ng idoro sa gitna ng kalsada sa Cabadbaran City, kinasuhan. Lakas ng trip lakay. May amat yata ang mga ito. Samantala, superstar at national artist Nora Honor ililibing na po bukas sa libingan ng mga bayani. At Pope Francis pumara na po sa edad na 88 kaninang umaga. At ang detalye ng mabalitang yan sa ating pagbabalik sa ating palatuntunang break time. RH Break Time. Oras sa Mr. Cesar Lee, Mr. Michael is my guy, Lieutenant Larry Francisco. Alas 4:25. 5 ng hapon. Nasa ating linya si Atty. Ariel Inton, ang spokesperson ng LTFRB.
Alamin nga natin kung ano ang kanilang mga gagawing aksyon ngayon. Lalo na maraming nakitang hindi maganda ang DOTR Secretary Vince Dizon sa pag-ikot sa mga bus terminal nitong nakalipas na Semana Santa. Attorney Ariel Inton, sir, magandang hapon po sa inyo, Attorney. Magandang hapon po. Magandang hapon po sa inyo, Sir Dea. At si Jackie. Magandang hapon po, magandang hapon po, Ma'am Jackie. Magandang hapon sa akin. Dayo lamang po, Attorney. Ayan. Anyway, Attorney Inton, sir, ayan. Ano na po ang gagawin po ninyo? Nagalit ang DOTR Secretary sa mga nakitang mga maruruming CR at walang sapat na ventilation na mga bus terminals, Attorney, sir. Opo, yan po mga yan, i-issue po ng show cause order ng ahensya. Yung iba naman po ay yung mga illegal terminal, yan ay dapat po pasaran, no? Dahil sa illegal. Rest assured po na yung mga puna, yung pong mga nakita po ng ating routine Secretary Vince Dizon, hindi naman po natin palalampasin yan. At proactive naman pong gagampanan ni Chairman Jojo Guadis at ng board ang kanila pong tungkulin para po guminhawa po at yan pong mga nakitang yan magkaroon po ng change for the better. Ayan, wala ba kayong balak sa LTFRB na magpalabas po ng memo sa mga bus companies, Attorney, sir, na dapat ayusin naman yung kanilang CR at waiting station ng mga waiting area ng mga bus terminal? Yan naman po naka po sa kanilang mga prangkisa, condition po yan. At yan mga nakitang yan, meron po show cause order yan, at kapag hindi po nila nagampanan yung mga requirement doon, tuluyan po sila mapasasara. At isa pa, Attorney Inton, sir, sa mga random testing po niyo, drug testing niyo, napag-alaman na may mga driver pa lang gumagamit pa rin po ng droga, nag-positive. Ano ba ang sanction sa management ng mga bus company? Mukhang hindi sila nagsasagawa ng drug test sa kanilang mga empleyado, Attorney. Opo, doon po sa data ng PDEA, doon pong kanila pong implementation ng Oakland Harabas, 84 yung pong PUV drivers na nagpositibo at 2 konduktor. Yung po 84 na PUV drivers, 13 po doon ay bus drivers, isang minibus driver, 47 tricycle driver, which is not under our jurisdiction, sa LGU po to. At 1 taxi driver, 2 MC driver, 11 UV Express drivers. So, mag-i-issue rin po ng show cause order ang LTFRB sa mga operator nitong mga nagpositibo para sa ganoon kung meron pong ground talaga pong ma-penalize po, no, itong mga operator nito ngayon. Ang tanong kinakailangan pa po ba yun? Kasi po ang LTFRB ay quasi-judicial body, kaya meron pong pandinig na dapat pong isagawa. No? There should be due process. But rest assured, after that, the board will find that there is cause para ang prangkisa nitong mga to ay ma-suspend o ma-revoke, ay gagawin po yun ng LTFRB. Okay. Attorney, sir, maraming salamat. Magandang hapon po sa inyo. Sana po ma-action na ito sa lalong madaling panahon. Opo. Thank you. Action lang po yan. Attorney Inton, maraming salamat. Magandang hapon po sa inyo. Magandang hapon rin po. Mga kaibigan, ang spokesperson ng LTFRB, Attorney Ariel Inton. Samantala, Engineer Het, yung mga tech natin, RH TV, ha? Pakicheck nga yung audio natin. Abay,
Pangit daw ang audio natin sa RH TV. Ayan, paki-check please. Tumihina, lumalakas. Samantala, update sa pagkamatay ni Pope Francis. Namatay nga, sumakabilang buhay nga si Pope Francis o si George Mario Bergoglio sa tunay na pangalan at tubong Argentina sa edad na 88. Batay sa anunsyo ng Vatican, namaya pa ang Santo Papa sa kanyang official residence sa Casa Santa Marta. Mismong si Vatican Apostolic Chamber Cardinal Kevin Farrell ang nag-anunsyo sa pagpano ni Pope Francis dakong 7:35 ngayong umaga sa Vatican City, araw ng Lunes. Ayon kay Cardinal Farrell, ginugol ng Santo Papa ang kanyang buong buhay sa pagsisilbi sa Diyos sa simbahang Katoliko. Itinuro ni Pope Francis ang kahalagahan ng mga gospel ng Biblia at universal love, lalo sa mamahirap na mga mamamayan, at paraging nagdarasal at nanawagan ng kapayapaan sa mga bansang nag-aaway-away, nagigiyera. Unang isinugod sa Agostino Gemelli Polyclinic Hospital si Pope Francis noong February 14 matapos atakihin ng double pneumonia. Nakalabas na ospital si Pope Francis makalipas ang 38 days na pagkaka-ospital at nagpapagaling sa kanyang residence. Abay noong kahapon, noong Easter Sunday, ay lumabas pa at nagpakita at kumaway ang Pope Francis sa mga debotong nagpunta sa Vatican. Si Pope Francis ay tubong Argentina at unang naoperahan sa baga dahil sa severe respiratory infection noong 1957. Tagal At kung magugunita ang si Pope John Paul yata yun na Miss Karen yung nagpunta noong 2015 dito, ha? O si Pope Francis ba yun? Ayan. Sino ba lakaya? Hindi na rin matandaan. Oo nga, alam ko si Pope John Paul ang nagpunta rito ha? Si Pope Francis hindi yata nakapunta pa ng Pilipinas. Alamin natin ang mga report. Unahin natin ang report mula sa Malacanang. Pangulong Bongbong Marcos hindi magpapaapekto sa survey. Bumabang trust at approval ratings ng Pangulo isinisi sa fake news. Ang detalye ibabalita ni RH14 Mislet Narciso. Mislet. Hindi nababahala pero hindi rin naman binabaliwala ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang resulta ng Pulse Asia Survey kung saan lumabas na bumaba ang kanyang trust at approval ratings. Sa press briefing sa Malacanang, sinabi ni Palace Press Officer Claire Castro na magtatrabaho ang Pangulo nang hindi nakadepende sa anumang survey. Ibig sabihin, anuman ang kanyang desisyon o polisiya ng administrasyon ay kanyang ipatutupad kung ito ang tama at nasa batas. Punto pa ni Castro, hindi naman sumasalamin sa sentimiento ng kabuuan ng mga Pilipino ang 2,400 respondents na sumagot sa nasabing survey. Naniniwala rin ang palasyo na may epekto sa naging pananaw ng mga respondent ang laganap na fake news. Kaya aalamin daw ng pamahalaan kung ang mga taong nagbigay ng opinyon ay nararating ba ng mga tulong ng gobyerno at kung mayroon silang access sa totoong balita. Narito si Yusek Castro. Hindi po nabahala ang Pangulo sa anumang rating sa survey. Sabi natin kanina, ang Pangulo kahit anuman ang rating, mataas, mababa, magpapatuloy siya sa kanyang trabaho. Hindi po siya mapapahinto ng anumang survey. Basta ang gagawin lamang po ng Pangulo ay gumawa ng naaayon sa batas at magtrabaho ng tama. Si PCO Undersecretary Claire Castro. Ito si Let Narciso para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Leta Narciso. Samantalang mula naman sa Kamara. Alamin natin ang report mula kay Manang Milky Rigunan. Ginagawang endorsement ni Vice President Sara sa ilang senatorial bills. May kaugnayan raw ho sa impeachment.
Sino po nagsabi niyan? Alamin natin sa report ni RH12, Miss Milky Regunan. Miss Milky? Jackie at Lakay, hindi nakapagtataka at halatang may agenda ang ginagawa umunang pag-endorso ni Vice President Sara Duterte sa ilang mga senatorial candidates. Ang House Deputy Majority Leader Paulo Ortega V ng La Union, isang political strategy ang ginagawa ni VP Sara sa pag-endorso ng senatorial votes na identified sa pamilya Duterte. Sabi ni Ortega, malayo ito sa unang sinabi ng Vice Presidente na hindi siya mag-endorso at hahayaan ng mga botante na pumili ng mga mayahalal sa Senado. Paliwanag ni Ortega, kritikal ang magiging komposisyon ng mga senador sa pagpasok ng 20th Congress dahil sila ang tatayo mga senator judge sa impeachment trial. Kaya ngayon pa lamang anya gustong matiyak ni VP Sara na makakampi niya ang ilan sa magiging komposisyon ng Senado. Sa ngayon, sina Senator Amy Marcos, Las Piñas Representative Camille Villar ng Nationalista Party at Sagip Party List Representative Rodante Marcoleta ang iniendorso ng Vice Presidente. Pero naniniwala naman sa Ortega na mabibigat ang mga ebidensyang ilalatag ng House Prosecution Team laban kay VP Sara at sapat na anya ito para mapatalsik siya sa pwesto. Samantala, Lakay Jackie, nagpaabot na rin ng pakikiramay ang liderato ng Kamara sa pagyaon ni Pope Francis. Sa kanyang statement, sinabi ni House Speaker Martin Romualdez na ikisang Pilipinas sa pagdadalamhati ng buong mundo sa pagyaon ng Santo Papa. Sabi ni Romualdez, hindi niya malilimutan at ng kanyang mga kababayan sa Tacloban ang pagdalaw ni Pope Francis matapos ang pananlasa ng bagyong Yolanda noong 2015 kung saan nagdaos pa ito ng misa sa grounds ng Tacloban Airport na nagbigay din sa kanila ng inspirasyon na lumaban at bumangon sa harap ng kalamidad. Ako si Milky Regunan, nagulat para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat, Imelda Teresa Milky Sikoya Regunan. Dami Birthday na. girl. Tama, 2015 nga pala dumating ang Pope Francis at nagpunta pala ng ng Tacloban. Oo. Nawala sa isip ko yun. Ayan, oo. Maraming salamat, Mr. Vic De Leon Lima. Ayan, pakicheck. Ayan, para daw spaghetti ang audio natin, ha? Taas, baba, taas, baba. Maraming salamat, Bossing Cesar Lee. Ayan, kumusta po kayo? Samantala matatag na rating sa mga survey, ipinagpapasalamat ni Senator Lito Lapid. Talaga, ha? Pang number 3 ba si Senator Lito dun sa ano? Hindi ko maalala Lakay, pero alam ko pasok siya sa atin, top mataas 12. sa atin. Asan ba yung survey natin sa MBC, ha? Pero sa latest sa SWS, pang ilan si Senator Lito Lapid floor, number 3. Ayan. Alamin natin kay Raymond. Aris number 28, Raymond at Paas, please come in. Raymond. Mayor at Diyosa, walang mapagsidlan sa tuwa si Senador Lito Lapid sa matatag na rating nitong nakukuha sa mga sunod-sunod na pre-election survey para sa senatorial race. Ito matapos siyang umakyat sa ikatlong pwesto sa pinakauling survey ng SWS noong April 11 hanggang 15 at nakakuha siya ng 34%. Pang-anim siya sa Okta Research Survey at pasok din siya sa top 12 ng Pulse Asia Survey. Kasunod nito ay tiniyak ni Lapid na makakaasang taong bayan ng gagampanan nitong kanyang trabaho bilang mambabatas sa oras na makalal muli bilang senador. Advokasya pa rin ni Lapid bilang chairman ng Senate Committee on Tourism ang pagpapalago ng turismo sa bansa, partikular na sa agri-tourism, ecotourism at medical tourism. Isinusulong din ni Lapid ang sapat na medical assistance para sa mga senior citizens at edukasyon para sa lahat. Mayor at Diyosa, ngayong hapon naman ay kalalabas din lang o ngayon din lang ay kalalabas ang statement ni Senate President Francis T. Escudero hinggil sa pagpanaw ni Pope Francis at ang bod ng kanyang pahayag ay hindi makalilimutan ang pagpunta ni Pope Francis noong 2015 nang bumisita sa Pilipinas, lalong-lalo nang nagtungo ito sa Tacloban at Eastern Visayas upang iparating ang kanyang pakikiisa sa mga biktima ng bagyong Yolanda at ang kanyang mercy and compassion na kanyang pananalita ay patuloy na magiging gabay para sa mga Pilipino.
At dahil dito ay muling ipinaparating ng Pilipinas ang pasasalamat sa yumaong Santo Papa. Ang sabi ni Senate President Escudero, from a grateful nation, paalam at maraming salamat, Pope Francis, rest in eternal peace. Ito si RH28 Raymond Advance para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat Raymond Advance. Samantala meron tayong flash report. Flash Report. Flash Report! Mga operatiba ng PNP, CIDG at mga guns abay nagbarilan sa Tayum Abra. May mga namatay. Alamin natin ang detalye mula kay Aris number 41. Romy Gonzales, please come in. Romy. May namatay lakay at may nahuling miyembro ng Progreso matapos makipagbarilan ang mga guns ng Progreso Political Party sa mga operatiba ng PNP CIDG sa Tayum Abra. Ayon sa report ay kasalukuyan pa rin iniimbestigan ng naturang insidente sapagkat bago mangyari ang naturang barilan ng mga operatiba ng CIDG at mga guns ng Progreso ay inambus muna itong sasakyan o pinagbabaril muna itong sasakyan ni Tayum Mayoralty candidate Lee Alcantara. Yung kung titignan natin sa mga larawan ay may mga tama ng baril itong sasakyan ni Mayoralty candidate Lee Alcantara. Hindi pa siya nagbibigay ng kanyang mga statement kaugnay sa nangyari at ongoing ang ginagawang investigasyon ng CIDG kung hinggil sa nangyaring insidente kanina lamang sa Tayum Abra. Magbabalik tayo sa kompletong detalye ng naturang insidente. Sinong nanambang dito sa grupo ni Leo Alcantara na kandidato sa pagkamayor? Merong sinasabing mga bata raw ng isang mayoralty candidate din sa Tayum Abra lakay. In-identify niya mismo at in fact may itinuturo siyang itim na pick-up na sinakyan ng mga suspect ng siya'y tambangan at malamang ito rin yung nakasagupa ng mga CIDG sa kanilang ginawang pursuit operation lakay. Ayan, so ang nakasagupa ng CIDG ay yung mga nanambang dito sa grupo ni Leo Alcantara. Parang yun ang nangyari lakay sapagkat talaga armado, matagal nang isinusuplong itong mga guns na ito, subalit mukhang siguro ngayon ay talaga hindi pa natipinag at talaga namang matatapang ang mga to. Ngayon ay nakapagbarilan na sila sa mga kagawad ng CIDG sa Tayum Abra. Ilan na namatay? Tayo, lakay. Ilan na namatay, Romy? May isa daw namatay lakay. Kino-confirm natin ito, subalit hindi pa natin nakukuha yung kumpletong pangalan at buod ng talagang nangyaring insidente sa Tayum Abra lakay. Magbabalik tayo mamaya pag binigay na, ipapadala na sa akin yung buong incident report ng naturang insidente. Ito si RH41 Romy Gonzales para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Flash Report. Flash Report! Maraming salamat Romy Gonzales at election related ito Miss Jackie. At eto pa sa Mindanao meron din sa report ni John D. Mahutak. Buluan LGU nagpatawag ng MPOC meeting kaugnay sa paghahagis ng 2 granada sa bisinidad ng munisipyo. Ang detalye ibabalita ni RH19 June D. Mahutak. June. Jackie, Mayor, may kaugnayan sa pagpapasabog ng 2 perpetrators ng Granada. 2 Granada pinasabog sa vicinity ng Buluan Municipal Hall kamakalawa ng gabi. Agar nagpatawag ng Municipal Peace and Order Council meeting ang Buluan LGU led by Mayor Baby Dax Mangudadato. Sa pahayag mula sa alkalde, magiging katuwang na ng PNP at ang AFP ang civilian volunteers at DPAT bilang force multipliers na 24/7 na magsilbing watcher sa bawat barangay ng bayan ng Buluan, Maguindanao del Sur. Habang nagdagdag na rin ng checkpoint sa mga strategic areas ng bayan at inasahang magdaragdag pa rin ng mga karagdagang sundalo at police force. Bago pa man ang insidente, na ilalim ng COMELEC sa COMELEC control ang bayan ng Buluan. Sa initial result ng investigation na Mayor Jackie, sa batay sa kuha ng CCTV cam sa pinangyarihan,
na kilalang angkas sa motorsiklo na isang OTK. Ang palayo niya OTK na siyang naghagis ng granada habang patuloy pang kinikilala ang driver ng motorsiklo kung saan meron na umanong person of interest ang PNP. Makikita sa padalang video ng Buluan na Police Office Mayor and Jackie, inihagis ang unang granada sa mga nakatambay na tao sa harap na bahagi ng isang water refilling station malapit sa Municipal Hall. Saka sumabog ang isa pa di kalayuan at kasabay na sumabog din ang nakapark na Avanza sa loob ito ng compound ng nasabing Municipal Hall. Di kalayuan sa ikalawang pagsabog na posible manong tinamaan ng shrapnels ang tangke ng gasolina dahilan ng pagsabog na naturang sasakyan. Sa buong Maguindanao del Sur Province, tanging Buluan lamang ang isnailalim ngayon sa COMELEC control. Mariin namang kinukundina sa mataas sa antas sa mga residente ng Buluan ang naturang karahasan na ayon sa kanila ay hindi na dapat nangyari dahil sa isnailalim na nga sila sa COMELEC control. Yan ating follow-up update mula sa Mindanao, RH19, June Dimakutak, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, June Dimakutak. Babalikan natin ilang pang mga balita. Standby Boy Gonzales, standby Josa Cruzat. Oras 5 minuto bago sumapit ang alas 5. Natin ang ating mga balita. Vendors party list sinagot ang disqualification petition sa kanya sa COMELEC ng kontra Daya. At sino ng Daya? Aris number 29, Boy Gonzales, please come in. Boy G. Boy. Lakay Deo Jackie, Deo Jackie, nagtungo sa COMELEC ang mga kinatawa ng vendors sa party list. Ito upang magsumite ng kanilang reply o tugon kaugnay sa isinampang petition for the disqualification laban sa kanila ng Paul Watchdog na kontra Daya. Ayon kay Attorney Edward Dialogo na walang basihan ang petition kaya tumaas silang ibabasura ito kalaunan. Iginit pa ng abogado na dapat petition to cancel nomination ang inihain ng convener na si Professor Danilo Araw kung naniniwala silang hindi kwalipikado ang ilang nominees. Pero dapat noong paan niya, ito isinampa 10 araw matapos silabas ang listahan ng mga nominee ng party list. Sa petisyon ng kontra Daya, iginit nilang hindi kabilang sa marginalized sector ang 3 nominee. At nais din nilang kanselahin ang registration upang hindi na ito maiproklama. Una na sinabi ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia na hindi kailangan maging membro ng partikular na sektor ang isang nominado upang ito'y makapag-representa. Alinsunod na rin sa desisyon ng Korte Suprema. Ito si Boy Gonzales para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Boy Gonzales. Samantala sa iba pang mga balita, ihahatid na sa huling hantungan bukas, April 22, ang superstar at national artist for film and broadcast arts na si Nora Honor. Ayon sa National Commission for Culture and the Arts at Cultural Center of the Philippines, may necrological services para kay Nora Honor sa Metropolitan Theater sa Maynila at magsisimula ang arrival honors ng alas 8:30 ng umaga at tribute program sa oras na alas 9 ng umaga. Alas 12 naman ng tanghali ang state funeral sa libingan ng mga bayani sa Taguig City. Bukas sa publiko ang necrological service ngunit limitado lamang ang seating capacity. Samantala, naroon naman sa kasong alarming scandal ang 2 content creator sa Camadbaran City sa May Agusan del Norte matapos maglagay ng inodoro sa gitna ng kalsada. Si Raul. Idinitalya ng Camadbaran City Police Station kung paano nakaabala ang public stance sa trapiko maging sa mga residente at mga pasahero o manlalakbay. Noong April 19, naglagay ng inidoro sa gitna ng intersection. Wow, sa crossing pa ha. Naglagay ng inidoro sa intersection sa Barangay Mabini ang 2 vloggers na sina John Rail Alibio at Elton Wen Lara.
Nakahubad na umupo si Lara sa inidoro habang kinukunan ng video ni Alibio para gamitin content sa kanilang social media page na CBR Boys. Inaresto ng pulisya ang dalawang vloggers at nagpaalala sa iba pang content creators na respetuhin ang batas at maging responsable sa paggawa at pagpost ng content sa social media. At samantala nanawagan ang 106 Trabaho Party List sa pagbibigay ng tinatawag na wage enhancement para sa mga manggagawa sa bansa. Ayon sa partido, ang tinutukoy na wage enhancement ay halos katulad ng 200 peso wage adjustment sa mga military personnel. At umabot naman ng 64 katao ang nalunod nitong paggunita ng Semana Santa. Hindi dinatalya ng PNP kung saan nalunod ang 64 katao. Kung ito ay nalunod sa dagat, sa ilog o sa swimming pool. Pero sa kabuuan ay generally peaceful naman daw ang Semana Santa at walang naitalang major untoward incidents. At sa showbiz, Miss Jackie. Tama ba ako? Alexi Brooks, kinoronahang Miss Eco International 2025. Sino ba to si Alexi Brooks? Alamin natin sa balita, sa report. Ano ni Brooks Seals yan? Sa report mula sa ating Diyosa ng showbiz, Miss Josa Cruzat. Miss Josa? Jackie at Lakay, wagi bilang Miss Eco International 2025 ang pambato ng Pilipinas na si Alexi Brooks. Ginanap nitong April 19 ang Grand Coronation Night ng pageant sa Alexandria, Egypt, kung saan ipinasa na kanya ni Miss Eco International 2024 Angelina Osanova ng Ukraine ang titulo at corona. Maliban sa corona, nanalo rin si Alexi ng Best in National Costume para sa kanyang Philippine Eagle-inspired na costume. Gumawa rin ng kasaysayan si Alexi bilang first black woman na kinoronahang Miss Eco International. Ito na ang ikatlong Miss Eco International crown ng bansa. Una ay si Cynthia Tomalia noong 2019 habang si Kathleen Patu naman noong 2022. Para sa Break Time Showbiz, ito si Josa Cruzat ang nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat Miss Josa Cruzat at congratulations kay Alexi Brooks. Nag-uwi kaya ng pyramid? The road is long. At maraming salamat Mr. Michael is my guy sa mga nag-aabang ng palitan ng dolar. Ang trading po nagsara sa 56 pesos and 61 centavos ang palitan ng bawat dolyar. Abay, tumatagang piso kumpara noong last Tuesday, 56.77. Tumatatag ating piso. Sana. Ayan. At ayan ang kabuhan natin palatuntunang break time. Ako po si Deo Macalma. At bago lamang po ako magpaalam, babatiin ko lamang po ang aking ate na mabait kapag busog. Bakit? Birthday ba? Birthday po ngayong araw. Happy 28th birthday, Ate Madeline Resio. Batiin din natin si Romel Fertes at may pamirienda ngayon. Ayan. Dahil birthday niya. Ayan. Magpapainom pa ng Emperador Double Light. At sa ngalan po ni Miss Teo Pecho Corpus, ako po si Jackie Resio. Susunod na, mabalansyadong balita, Chairman of the Board Henry Uri at Miss Kay Karen Oyong. Bye-bye. Ingat. Oras 5:06. Ay, 7 na pala.